Hello guys, so good evening. This is the part 2 of Acer laptop. Yung no power, not powering on. Then ngayon okay na siya guys. So yung problema niya, yung unang problema ay nasira yung kanyang charger. Ano? So yung charger nasira. Saan na ba yung charger niya? Then gumamit ako ng ibang charger. Tapos, sinisira niya yung charger eh. So, sinisira niya yung charger. So, actually, ito, sinira niya tong charger na to. Then, ito, hiningatan ko lang hindi talaga masisira. Kasi wala na akong gagamitin eh. Tingnan nyo kung ilang charger yung ginamit ko. Ayan o, charger. Ayan. Then, ito. Saan na ba yung charger nito? Ito yung charger niya. Ayan. So, naninira siya ng charger. Ang nangyari pala kasi nito, umikot na ba yung fan? Ayan. So, yung fan hindi umiikot. Ayan ah. Tingnan niyo yung fan. System fan. So, overheating ang nangyayari. Tapos, yung charger nasira. Ang nakakasira naman ng charger, yung battery niya. Ito yung battery. So, nagkaroon na ng shorted yung battery. Kaya sinira niya yung ibang charger natin na ginamit. Ito, sinira niya. Kahit i-reset ko yung charger niya, hindi pa din. Hindi pa din siya maano. Wala pa din. Kaya gumamit ako ng ibang charger. Iningatan ko na talaga, pinag-isipan ko kung paano hindi siya masisira. Paano ba mag-reset ng ng charger? Simple lang naman yun. Ganito, ayusin ko lang yung camera ko. Okay, continue tayo. Paano ba mag-reset ng charger? Yan, plug in natin. Check muna natin kung okay yung charger. Ito yung nasirang charger ha. Sinira nung ng battery kasi grounded na pala yung shorted. Hindi naman grounded. Shorted. Sige. Check muna natin kung working ba yung charger. Ito. Then, kuha tayo ng pin. Ayan. Ayun, 19 volts. Bumalik na siya guys. Ayan. Papahingahan lang pala. Pahinga muna din. Okay na, mag-work na ulit siya. Paano mag-reset? Ganito lang naman yan, mag-reset ng charger. Kapag ito, lalagay mo na yan dyan sa positive sa loob, then i-ano mo lang siya. So, ganon, short. Yan. Yan. So, ganon yung mangyayari, ma-spark yan, So, yun yung pag-short. O, pag-reset. Ayun, umikot na yung fan niya guys. Ayan o. Okay naman pala. Okay na, umikot na yung fan. Yun. Ibig sabihin, hindi pa siya masyadong mainit. Na-sense niya pa lang. Tingnan natin nung nag-reset tayo, tingnan natin kung working ba ulit. Yan, kasi ni-reset natin. So, 19 volts. Parang pakiramdaman lang to. Okay, so since nag-reset tayo, unplug muna natin. Okay. Then, i-reset ulit natin na hindi naka-charge or nakasaksak. Tingnan natin. So, tinuro ko lang sa inyo kung paano mag-reset ng charger. Tingnan natin. Ayan, 19 volts. Na. Okay naman pala. Hindi naman pala totally na-damage yung charger natin. So, for example, another one. Ito, working na siya ulit. Okay na to. Yung charger na to. Akala ko nasira eh. So, hindi naman pala.
Alright. Working na siya ulit. Kunin natin yung charger. Ito, yung charger ng may-ari. Saksak natin. Check natin kung baka ako lang yung nagkakamali, no? So, hindi naman natin maiwasan na magkamali, diba? Alright, nagdrama pa. Yan. Check natin kung mayroon 19 volts, baka bumalik na ulit. Baka nagluloko lang yung ano ko. Ayan, so wala talaga, ano? Wala talaga. Wala talaga. Wala talaga. Kahit ang siksik ko, wala. Kahit malang mag 0.5, 0.3, wala talaga. So, wala. So, try nating i-reset ito. Yan. So, dapat mag-spark siya, no? Wala, oh. So, hindi siya nag-spark. Wala. Sige. 3 seconds, 10 seconds, I mean. Okay. Balik natin. So take note, this is the part 2 of Acer. Ano ba yan? Acer Aspire ES1 432. Meron na ba? Wala talaga. As in, totally damaged na yung kanyang charger. So, hindi ko alam kung dito lang yan. Saan ba? Pwede ba dito? Hindi eh. Okay naman yan eh. As in, totally, ito talaga damage na to. Ito. Sige. Okay. So, ano ba yung pinakang cause? Yun nga, nasira. Hindi ko ma-explain kung bakit nasira yung charger. Then, yung board apektado. Sabi ko nga nung una kong vlog, so since madaming capacitor, yung shorted, ibig sabihin mayroon siyang continuity, tumutunog siya sa ating multitester. Kaya, may na-trace ako. Ito na guys. Oh. Ang hirap, binunot ko lahat. Ayan o. Yan yun yung capacitor. Napakaliit lang. Iisa lang. Yun yung nagiging cause. Ayan o. Malabo ah. Yan. So yan, napakaliit lang na capacitor, di ba? Ayan oh. Oh. Napakaliit lang oh. Yan yung binunot ko, natsambahan ko eh. Yun. Then, working na yung laptop. And, i-check ko pa yung kanyang battery kung talagang totally damaged na. Check ko muna yung battery niya. So, baka totally drain na yung kanyang battery. Sige nga. Check natin yung battery niya. Ito daw kasi matagal nang na-stock. No? Minsan working, minsan hindi. So, possible nun, charger, nasisira na siya. Check ko mo. Wala nang respond yung charger. Yellow, blue, white, green. Wala. Totally drain na yung battery niya. So, possible sira na din tong battery nito. Hindi ko pa masabi So, hindi ko pa masabi. Pag kinabit ko kasi to, baka hindi naman mag-work. Try nga natin. Alright. Sige nga. Try nga natin. Baka sakaling mag-work na. So, kapag nandito ka na kasing na-repair mo na siya, parang nakakaano na. Yan, may password pa yan. Parang nakakatakot na kasing, i-shutdown muna natin. Nakakatakot na kasing
ikabit yung ano, kasi yung na ano ko kanina eh. Nung nakakabit yung battery eh, hindi na gumagana, nag-short na ulit eh. Try nga natin. Ayan, antayin natin na mawala yung light. Yan. Then, kabit ko nga itong battery. Paano kung sira ulit? Diyan. This is the moment of truth. Tingnan natin kung talagang sira yung battery niya. Saksak natin. Ayun. Umilaw oh. Ayun, charging na siya guys. Nako, kanina ayaw talaga tong umilaw eh. Ano eh, parang pinapakaba ako nito kanina eh. Ayun, charging na siya guys. Ayan. So sana okay pa yung battery niya. So yung problema, charger at yung capacitor. Tingnan natin, power on nga natin kung talagang charging siya. Power on, yan, umilaw naman na blue. Let's see. Sana charging. Alam mo yung ano, yung nakuha mo na yung problema at magkakaproblema pa ulit. Complicated kasi talaga eh. Kaya minsan ayaw ko nang itry yung ano, kagaya kanina, akala ko talaga nasira yung isang charger eh. So, parang nanibago. Parang ganun. Okay. Paano ba malalaman kung charging kung walang password? Kasing password eh. Hindi binigay sa atin yung password. Wi-Fi. Sleep nga natin. Sleep. Okay. Power on natin. So dapat, ayun. Ito yung battery niya. Napakaliit lang ng indicator. Ayan na. Yung battery. So, possible drain lang itong battery ito. Drain siya. Malalaman natin yan mamaya kung siguro after 5 minutes. Pa-post ko muna to after 5 minutes. Then, check natin. Tatanggalin natin yung charger. And doon natin malalaman kung nag-charge ba siya. Okay. Okay guys, so this is the moment of truth. Kung talagang charging ba talaga yung kanyang battery. 5 minutes na nakalipas. Tingnan natin kung pwede na. Yan, bago natin gawin yon, ganito muna. So, kapag short yung board, ito nga, capacitor yung tinanggal ko, di ba? Napakaliit lang. Iisa lang, di ba? Ayaw nang gumana. Talagang tiyatsagaan mo lang talaga siya, guys, na hanapin yung, yung problema. As in, talaga totally, magbubunot ka, then ibabalik mo ulit. Ganon yung pag-trace eh. Ako, ganon yung pamamaraan ko kung paano ma-trace. Talagang tiyatsagaan talaga yan eh. It takes me half day kanina. Ngayon eh. Ano na ngayon? Friday, May 16. Nag-start ako 1 p.m. Then, natapos. Ngayon na. Alas 7. 7 p.m. So, almost half day yung ginugol ko para maayos yung laptop na to. As in talaga, tsatsagaan mo talaga. Kasi kung hindi mo naman tsatsagaan, sa dami ba naman ng mga capacitor, mayroon at mayroon isa dyan na sira. So, ganito lang yung pinakang tips dun, guys. Simple lang naman pinakang tips dun. Kapag lahat capacitor yung may shorted, ibig sabihin nun, capacitor ang problema niyan. Kapag lahat naman MOSFET or IC
IC yung problema niyan or yung MOSFET. Hahanapin mo yan. Mas mabilis hanapin yung MOSFET kumpara sa capacitor. Kasi bilang lang, siguro mga nasa 10, mga ganun, or 12 or 15, maximum of 15 siguro yung pinakang ano ng mga IC or yung mga MOSFET natin. Kumpara doon sa capacitor, yung capacitor marami yun. So possible mga 100 pieces yan eh. So more than pa. Kasi kabilaan ng bulb, lahat capacitor ang nagpapaikot dyan eh. So yun, basta mayroon dyan isang shorted, then yun na yun. Ganun lang, tsatsagaan mo talaga siya guys. As in totally tsatsagaan mo para makuha mo. So sabi ko nga, yung sa suspect ko nga, di ba? Tawag natin dyan, yung pinakang suspect ko, sabi ko, baka processor na. Dumating ako doon sa ganung punto. So yun. And nakuha ko din. Ngayon, this is the moment of truth. Tingnan natin kung talagang okay yung battery. Tanggalin natin to. Ayun. So, wala. Damage na siya. Ano? So, yung battery, hindi na siya nag-charge. Pero siguro, ang gagawin ko, isaksak ko muna to. Hahayaan ko lang siya. Yan. Siguro babalikan ko na lang mamaya, then yun titingnan ko kung okay ba talaga. Hayaan ko muna siya after 1 hour. Then yun. Saan ba yung capacitor na tinanggal ko dito? Saan bang parte yun? So wait lang, nasa kabila ata. Yung binaklasan ko ng capacitor. Hindi ko na masyado makita. Maliliit na guys eh. So, nasa kabilang sa ilalim na board. So, nandun siya. Well, anyway, yan nga. Sabi ko nga, iisa-isahin yan mga capacitor niya. May malalaki, mga maliliit. Lahat yan. So, nasa 100 yan. So, talagang tsatsagaan mo lang talaga. And that's it guys. So, sana may natutunan tayo sa video na to. This is the part 2 kung paano natin ito troubleshoot. Yung pinakang sekreto talaga dyan is tiyagaan nyo lang. Tsatsagaan mo lang talaga sin totally. So napunta nga ako doon sa baka yung charging pin yung problema, hindi naman pala So napunta ako doon sa ganong scenario. So tiningnan ko, hindi naman pala. Okay naman pala yung charging pin niya. So yun, lahat talaga as in pag-iisipan mo, bubusisiin mo talaga para maano mo. So take note, basta hindi lang processor yung problema ng laptop, maayos pa yan. Yan, thank you so much. This is your Cotech Alenta Marino. Peace out guys. Good evening. Thank you. Ayan. Hindi tayo lugi. Thank you and good evening. Peace out.